Hello mga guys, magandang araw po sa inyo lahat, magandang umaga, mapagpalang araw kung saan man po kayo nandun ng sulok ng mundo naroon. Ako po to si Kuya John, isang spiritual healer, spiritual warrior sa Espiritong Gamutan. Bali sa umagang ito, sa araw na ito gusto ko pong ibahagi sa inyo yung gagawin ko na pagsusuri sa pamamagitan ng papel, sa pamamagitan ulit ng papel. Nasa malayong lugar po yung pasyente. Bali, si Ronald po. Tapos, hindi ko na po babanggitin yung middle name niya at saka yung surname. Si Ronald, pinanganak noong March 17, 1985, nakatira sa Poblasyon, Binuangan, Misamis Oriental. So, ito po, nakasulat ito po. Ayan o, may nakasulat sa likod pero hindi ko po ipapalabas, ipapagano kayo, baka makita yung buong apelido. So, ito po siya, dahil nilapit sa akin para para masuri kasi nasa ospital sa ngayon. So titingnan natin kung anong ang sanhi ng kanyang karamdaman kasi hindi na raw tumatanggap ng gamot at saka hindi raw tumatalab yung gamot na binibigay ng doktor. So itatry po natin tinan sa bond paper. Nasa malayo po to, distance na pagsusuri po ito sa magitan ng papel. So ito na po, gawin natin na. Paternoster, questing kayo isang tibig ito ng ito magbiniya, tayo tuong fiat voluntas ng sikot ng kayo at ang tera panis ng kotijan ng dalawang isudit, tinitinitis na kita nas na siguro, tapos nimitimos ni Vitoribus na stress, at meron sindukas, intendasyonim, sa librano sa amalo amin. So, ibig ko malaman ang sanit dahilan ng pagkaka ang taong ito, sanit dahilan ng kanyang karamdaman. Saan man po siya ng sulok ng loroon. Apat na sulok ng daigdig, kayo ay ikunukunikta ko po sa inyo. Ibig kong malaman ito kung anong sanit dahilan ni Ronald na pinanganak ng March 20, 1985, nakatira sa Poblasyon, Binuangan, Misamis Oriental. Subong balalam biyam ang bidik diyo Jesus. Sa kapangyarihan dakilan may ng langit at lupa, manlilikha ng buong sa sinupog. Ibig ko malaman ang sanit dahilan ng pagkakasakit ng taong si Ronald na nakasulat sa papel na ito. Yun, lumabas na. So mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo ngayon kung ano ang nangyari. So ganitong paraan po yung pagsusuri natin. So simple, pwede kahit sa malayong lugar, kahit sa ibang bansa, pwede ito. Kasi ang kapangyarihan ng dakilang lumikha naman ang siyang kikilos para magkaroon ng kaganapan itong ginagawa natin sa espiritual na bagay. Yung dinasal ko kayo na Paternoster, yun po ay Ama Namin sa Tagalog at yun ay Ama Namin sa wikang Latin. So yun ay Latin na maiksi na Ama Namin, Paternoster, at yun ay Paternoster na na tinuro na nakasulat sa Biblia pero sa wikang Latin lang natin ginamit. Pero sa credo o sumasampalataya po, meron po ring Latin dyan pero meron tinatawag na disciple creed o sumasampalataya ako yung katong sa mamagitan ng dasal ng mga labing dalawang apostoles na nagsasagutan sila sa pagdadasal. Tapos yung isa naman Athanasian Creed, yun ang may haba. Pero ang ipinagkalob sa akin ng dakilang lumikha na paintulutan kong madasal ay yung Athanasian Creed, yung mahaba sa wikang Latin. So kahit hindi ko na po yan, hindi ko po yan minimorize, kusa po yan pumasok sa akin habang dinadasal ko yan, kusa po siyang pumapasok. So ngayon kahit na matagal ko nang dibangitin, basta
dinasal ko ulit siya, binanggit ko ulit siya, kompleto yan, hindi yan mawawala. Kahit dasalin ko siya na mabagal, kahit mabilis, okay lang yan. Hindi siya mawawala. Hindi katulad sa memorize, kasi pagka nalimutan mo yung umpisa, wala na, hindi mo nakalam yung kadugtong. So, yan po, yung pagkakaiba ng memorize at kusang pumasok sa isip. So, ito po ay sa ang dasal na ginamit ko, wikang Latin na Ama Namin o Pater Noster. Tapos yung ano naman, yung meron pang dasal na para dito na malalaman natin kung ano-ano, yung tinatawag na yung Bakulum Balalam Biyam Amdidik Dio Dio Jesus. Tapos sinamahan ko pa ng isa, at mi hu ibrisiok. Yan ay tinuro din sa akin ni Ma'am Ponso, pinakop niya sa akin sa kanyang libro. So, kopya lang ako noon. So, within 3 months lang ako doon, hindi po ako nagtagal. Kasi may trabaho tayo at napinta na ako sa ibang lugar. So, maraming pangyayari sa buhay ko na hindi natin ginusto. At yung yung buhay natin na kung gusto mo mag-spiritual talaga at tutuklas ka sa sarili mong sikap, nagaganap yan. Basta ipanagkakaloob sa itaas sapagkat dadaling ka niya kung ano ang pakikinabangan mo sa isang tao, kung ano pwede mo matutunan sa isang tao, yun ang ituturo niya sa iyo, pero hindi niya ibibigay sa iyo yung mga bagay na hindi mo dapat matutunan. So, ang sabi sa kasulatan, pulutin mo ang tama, itapon mo ang mali. So, kung ano yung tama, yun lang ang pupulutin mo. Kung ano yung mali, huwag mong kukunin. So, ganyan yan. So, ito, titinan na natin. Ito siya. So, babasahin natin, Ngayon ito ay isang uri ng barang na gumagamit ng espiritu ng barangan at saka ng mga masasamang espiritu. So, ang ginawa dito, nagpadala ng masamang espiritu yung barangan para bigyan ng sakit yung tao. So, ang nandito ngayon, ito po yung wala tayong ballpen. So, wala po ako ng ballpen para dito. Para maituro ko sa inyo. Pansinin po ninyo. Ito po yung barangan na nagre-ritual. Ito yung pasyente sa nakahiga. At sa pagre-ritual niya, meron siyang hawak sa kamay na parang pinapausok. Pumupunta yung usok na yun, nagiging itim na usok, pumapasok sa dibdib ng pasyente. Ngayon yung pasyente, yung usok na pinadala ng barangan, yun ang nagkokontrol sa pagtanggap ng gamot sa pasyente. Binabarahan niya yung lalamunan para hindi pumasok ang gamot o kahit sa mga dugo. Tapos mabigat ang dibdib ng pasyente, hirap na hirap siya. So yung mga symptoms na naramdaman ng pasyente, hirap na hirap siya. Ardi, huwag kang lalabas, huwag kang magpaulan, ha? Oh. Umambon, maglagay ka ng pandong sa ulo. Naghanap ako ng payong. Oh. Kahit tela yung damit. Sige. So ito po yun So naintindihan niyo po ito. Ito yan nakaduhod yan eh. Yan tao yan, Mayroon siyang hawak-hawak, nire-ritualan niya yung pasyente. Tapos may umuusok nun sa kanya, nagpapaaso siya. Tapos yung usok, pagpunta sa pasyente, nagiging itim na usok, nagiging espiritong masama. At nagbibigay ng sakit doon sa pasyente. So ito yan. So ganyan dapat kayo magbasa ng pagsuri sa papel. Ito ay parang scan o ultrasound na malalaman natin kung ano ang dahilan ng pagkakasakit ng pasyente sa espiritual na pangyayari. So, sa ganitong pangyayari, maapektuhan ng pisikal ng katawan ng pasyente sapagkat ang espiritu o kaluluwa ay nasa loob ng katawan lupa. So, pag tinira ang katawan lupa, pati espiritu, naapektuhan pati ang katawan lupa. So, meron na rin makikita ang doktor dito sapagkat apektado na yung katawan lupa ng pasyente. So, dapat ganun po ang nangyayari. So, dapat po maintindihan at nababasa na maayos yung hindi tayo magbasa kung ano lang ang lumalabas ng mukha sa figura. Pwedeng malaman kung anong nangyayari sa pamamagitan nito. So, ganito po.
So, ang gagawin natin para magkaroon ng gumaan yung pakiramdam ng pasyente kasi malala na yung sakit niya. So, para gumaan, susubukan natin Pero kung mabigat ito kasi nakita ko malakas yung nag-ritual. So, kung malakas, maaring gumaan ng bahagya o kaya babalik kasi wala siyang pangdepensa. So, kinakailangan hawakan ko ng personal o i-distance healing ko na ako na mismo yung makipagkumbate doon sa spiritual. Kasi ito isang pagsusuri lamang, hindi pa ito labanan. So kinakailangan makipaglaban pa ako doon sa nagbarang sa pasyente. So ito isang pagsusuri. So sinaraduhan ko muna to na hindi ito makikita noong nung nagbarang sa pasyente para sa ganun hindi niya mapalala ang sitwasyon nung may sakit. So, ganun po, titingnan natin. Alamin ko pa mamaya, abangan nyo ang kasunod ko ano ang nangyari doon sa pasyente. Kung kakayanin po ba ng kanyang resistensya ng katawan. Kasagaran nito kasi kapag hindi kinaya ng pasyente ang resistensya ng kanyang katawan, ng side effect bumibigay kapag hindi naagapan at nawala yung sakit na spiritual. Kailangan mawala ang sakit na spiritual ng pasyente para sa ganun maging normal yung karamdaman niya. Kahit na kasi naapektuhan ng katawan para yung normal na karamdaman, yun ang gagamutin sa normal ding paraan. Hindi pwede nating ipilit na gamutin ang sakit ng pasyente kung normal ang karamdaman niya. Maliban na lang kung kaya ng aura natin na ilapat ang spiritual na gamutan sa normal na karamdaman. So, ganun po, So, kasi pag pinilit mo po yan, ikaw masira. Unang-una, kapag totoo kang gumaganap, maglalaban ka, ipipilit mo, ikaw bibigay ang isip mo. Pwedeng bumigay yung isip kasi ipinipilit mo yung isang bagay na hindi naman pwede. So, huwag nating ipipilit. Kung ano lang yung ipinagkaloob, yun lang ang tanggapin. At dapat tayong handang tumanggap sa kung ano ang nagaganap. So, ganun po yun, So, maraming salamat po. So, mamaya aalamin ko ito doon sa pasyente kung ano ang pakiramdam ng pasyente. So, abangan po ninyo yung kasunod kong video kadugtong nito. Papaloob po natin mamaya. So, sana natutunan nyo pa yung isa pong bagay na ginagamit sa susuri kung para malaman kung anong sanin ng sakit ng pasyente sa spiritual na bagay. Yung isang dasal na babanggitin ko ulit sa mga nag-aaral na gustong sumubok, pwede po ninyong gawin. Pero ang payo ko sa inyo, mag-una muna kayo sa pundasyon. Sa puder, pundasyon, bakod, bakod, susi, pampaandar. Tapos magdidibusyon po muna kayo. Ako po, wala na sa akin yung mga araw-araw na ginagampanan ko kasi matagal na po akong gumaganap at na po ako na mayroon na po kasi akong natutunan na isa pang bagay na masigit dito na mainam na pinagkaloob sa akin. So ganun po. So maraming pong salamat sa inyo. Sana po meron po kayong matutunan. At kung meron po kayong gustong matutunan, bahagi sa aking kaalaman, kung ano lang ang aking naabot, pwede po kayong magtanong, comment down below sa video na ito. So, lang po, respeto lang po sa mga magtatanong. Magtanong po kayo kung ano lang po talaga yung gusto nyo itanong sa mga nagtatanong na hindi naman gusto, tapos gusto lang sumubok at gustong sukatin yung kaalaman. Kaya nagtatanong, wag na lang po, na lang po. Basta totoo lang tayo, magpakatotoo tayo, huwag tayong maging huwag tayong manubok. Kasi pag sumusubok ka sa isang tao, hindi mo alam kung ano meron doon sa isang tao, sinusubukan mo So huwag pong ganon. So kung ano meron yung sa isang tao, kung meron kayong gustong matutunan, itanong ninyo. Kung ano lang yung maibigay sa inyo, naabot sa kanyang kaalaman, tanggapin lang ninyo. So ganun lang po. Yung hindi po naniniwala, huwag po kayong magtanong kasi hindi naman kayo naniniwala, walang patutunguhan po yun. Debate lang yan. Debate lang ang labas niyan, hindi maganda. So sa mga naniniwala lang, itong video nito ginawa ko para lang doon sa mga naniniwala sa ganitong paraan ng pagsusuri. So sana out po sa lahat ng mga antingero, sa lahat ng mga kaagimatero, sa lahat ng mga nag-i-spiritual at manggagamot. Pagpalain po kayong lahat. At sa lahat ng mga pasyente ko na gumaling na nakaranas ng kagalingan,
At maraming salamat po sa inyo kay Ate Baby Puspos, taga Agan, kay Ate Grace na Gantala, Cornetes Gantala na taga Butuan, Duungan. Siya po yung unang pasyente ko na na-vlog ko dito. Nasa baba ng mga listahan ng mga video na ginawa ko na payat na. Tinanggihan na sa doktor, 80,000 na ang gastos pero hindi pa gumaling. At matapos ko siyang gamutin, bago lang ko siya katapos gamutin, nagpaalam na para mapasyal sa Gaisano o ipaayos yung cellphone niya. So siya po. So tingnan na lang po ninyo yung video ko, panoorin po ninyo, pakisupport na lang ninyo po itong video ko, paki-like, share, and subscribe naman po kung nagustuhan po ninyo. Para lang po doon sa mga naniniwala, inuulit ko, para ito sa kanila. So maraming salamat po sa inyong lahat. At muli, sa pagbabalik ko sa susunod na video, makita-kita po tayo. Ito po si Kuya John, Spiritual Healer Warrior sa Espiritong Gamutan. Bye-bye, paalam, Yada, Shalom.